Good evening everyone. Merong nag-request sa akin, one of my friends to uh, demo or show kung paano daw to kinakabit. We have here yung Foxwell battery monitoring system. BMS siya. Functions ng mga BMS nagagawa din ito. May mga protection cut-offs din like over voltage, yung mga LVD. Yan. So, ang loob niya, in detail, once na ma-install ko, yan, ano to, ito yung tinatawag na shunt. So, for those na hindi nakakaalam what a shunt is, ito yung shunt, ganyan yung itsura niya. So, ito, protective cover lang. Ito, ginagawa ko dito, tinatanggal ko yung apat na screw niya, tanggalin ko tong plastic back cover niya. So ito lang talaga maiiwan. Yung gawa siya sa brass, and then special alloy yung gitna, made out of a mix of copper and other zinc metals, manganese, zinc, copper ang nasa bars na yan. So, kung makikita nyo, para siyang merong mga pudpod or kinayas na part. Normal yan kasi kinalibrate nila yung resistance nito into, yan, ang nakalagay is 600 ampere, 75 millivolts. So, 75 millivolts yung nadidetect niya, ganun kababa. Or yung resistance na, hindi ko alam kung ganun ba kababa, or yung resistance yata na dinadagdag nito sa system. Kasi whenever you put something between the terminals or lahat ng dadaanan ng kuryente, mapa MCB pa yan, mapa shunt, mapa switch or anything, terminal, washer or kung ano man, magdadagdag ng resistance yon. So ito, naka-rated siya for 75 millivolt, FL19 something 05. Not sure kung ano yan, pero ito alam ko ano to. Ito yung rating niya talaga, 600 amperes. So ito yung magme-measure ng voltage drop ng current ng mga dumadaan na kuryente from the battery terminal pa lang. So lagi ito nakakabit sa negative ng battery. Ito, wala nang ibang kakabit dyan, negative terminal lang ng battery. Dito na kayo magkakabit ng going to the inverter, coming in from the charge controller, or kung ano man ang gusto nyo ikabit dyan na load. Dito na, para na monitor niya yung current na dumadaan. Napipick up ng sensor. Ayan. And then, shunt pa lang yan. Yung wire nito, meron siyang feed wire. Ito kailangan niya to kasi ito yung pinaka transmitter niya. So this is Bluetooth. Baliktad pala. Ayan. Bluetooth yan. Nagtra-transmit siya ng information at nagre-record siya ng information sa application sa cellphone. So da-download nyo yung application ng phone, and then mako-control mo to through Bluetooth. So para siyang black box ng eroplano. Kunyari, 'di ba? When something goes wrong, ang nire-retrieve nila yung black box ng eroplano. So ito parang ganun. Black box siya ng system mo. And then ang kasama is yung syempre yung mga cable na nagko-connect sa shunt. Ito, this goes to the shunt dito,
connected siya dyan. And then, papasok siya dito sa gitna. Kasi meron siyang yan, current sensor sa gitna. Ang nakalagay dito sa taas, temperature sensor, current sensor sa gitna, and then ano to? Output control. So output control, bakit may output control? Kasi nako-control niya yung mga relay. So kung meron kayong relay, pwede mo siya kontrolin. Ito yung wire na yun. Yung red wire, ito yung pupunta dito. Yan o. Sa kulay green. So sinasalpak lang yan dyan. Like that. Yan. Yung red wire, para sa positive terminal ng battery. Yung shunt, nasa negative yung bat negative. And then, ko-connect na lahat ng load dyan. Ito, sa positive ng battery. Para i-power on niya to. Yung negative nito, kukuha siya sa wire. Ito. So, ikakabit yan dyan. Tama ba? Ayan. Kakabit yan dyan sa gitna. And then, kabilang end, papunta doon sa shunt dito. Ganun siya. Ang advice ko, gumamit ng brass na tornilyo. Kasi ito, brass is 70% copper. And then other material na like mga alloy na. Zinc, alloy, halo na siya. Pero ang main component niya kasi copper. Kaya brass yung mga tornilyo ng mga shunt for good conductivity or contact. Current flow kasi yan eh. Yan. So ito, ginawa ko to para pang connect pagka may cover na siya. Kasi yan o, kailangan mo i-mount to pag may cover. Para pwede mo siya i-mount ng nasa wall. Yan, nakatornilyo lang yan dyan. So negative going to the negative ng battery, for example. Yan. Tapos ito, negative pa rin. Pero load side na. Ayan o, nakalagay load. Load side na. So ganon, nadidetect niya lahat ng kuryente na pumupunta sa load. And then tinatransmit niya dito sa module para ito ay may application na magko-control. So ang application niya, wala yung application ko sa phone eh. Pero ayan, kita mo tong lapit ko. Ayan. Ayan, parang ganyan. Gamit ko kasi yung phone ko ngayon eh, pang record eh. So dito nakikita yung state of charge or SOC. Yan yung battery na malaki. Ito is the voltage. Meron current up and down yan. Pag down, charging. Pag up, going out of the circle, ano siya, discharging. And then may mga watt meter, may yun, power consumption na yan, watts na kasi. So temperature, watt meter, amp hour, ayan sa baba, apat yan, amp hour, and also yung remaining time or cumulative charge and cumulative discharge. Parang metro na rin. Natra-track down mo yung usage mo. Kung gaano kalakas na or gaano nakadami. Ayan, Foxwell BT630, 600 amps. Meron akong isa na battery monitor. Actually, binebenta ko siya. TR Iley battery monitor, TR something yata. Yung bilog na kulay green. So, yun lamang. To demo lang kung paano kinakabit. Wala akong actual ngayon kasi yung isang shunt nakakabit dun sa system ko. Pero if you are serious, kasi ang 12 volt malaking ampere ang kinakain.
malalaking amps talaga ang hinihila ng 12 volt inverter from the battery, depending on the load syempre. Kaya kung hindi kakayanin ng shunt mo, kailangan shunt mo mga ganito, high power din, high capacity din kumbaga. Kaya niya mag-handle ng mga higher amperes. Meron akong nakita kasi na shunt na nasa 150 lang. Pagka ganun kasi, pwede naman, mag-work naman yun. Why not? Gamitin nyo, same thing. Kaya lang for my setup kasi, purely 12 volt. Para makasabay ako sa loads na nagagamit ng mga 48 volts. Binibida nila, marami silang naikakabit, sabay-sabay, nagagamit, kayang-kaya na system. Kasi mababa yung current na nire-require kasi mataas na voltage nun eh. Pero for my setup na 12 volt, kailangan talaga para makasabay sa ganun. Kaya naman ng 12 volt, kaya it will mean a lot of amps talaga. And if your system na 12 volt is not rated properly, mali yung wires, mali yung mga ginamit, mababa lang yun. Kaya ngayon pa lang, nakikita ko na kagad mga ganitong klase, sunog to sa akin eh. Ginawa ko to, experiment lang just to connect the shunt eh. Kaya hindi ko na ginamit. Kahit doblehin ko kulang pa rin to. Kailangan talaga yung mga malalaking wire na kasi 12 volt nga naman. So yun lamang, ibang-iba ang 12 volt system, purely 12 volt ha. Guys, baka kasi meron sa kabilang group kasi binash ako Sinasabi ko lang naman na ganun-ganun. Kaya lang, ang lagi nilang ini-insist, dapat nag-ano ka na lang, dapat nag-ano ka na lang. Hindi ganun, Brad. Dapat whatever system you have, whether it's a 48, 52, or whatever voltage it has, 12 volt man yan, dapat, you learn how to work with the voltages that you have. Ako, I am a fan of 12 volt systems as much as they are a fan of whatever system they want to use. Parehas lang naman yun. So, I'm starting again sa group on the right note and on the right, I'm not that war freak anymore. Naging war freak ako sa kabila kasi unang bungad ko pa lang dun sa ang dami na nag-bash agad Umalis na lang ako para hindi na madamay, wala nang madamay na iba. Pero this time sana start on the right foot lang. Yun lamang. I welcome every opinion ngayon. Hindi na ako ganun ka strict when it comes to whatever. Basta share lang din. Tama din naman. Just share lang. So, isa to sa mga Foxwell battery monitoring system, BT630, 600 ampere. So, bye guys. Yun lamang. Maraming salamat sa admin, sa moderators, sa pagtanggap sa group. So, more power sa lahat. Sana maging ma-enjoy natin at maging mas pa ang solar systems na binibuild ng bawat isa. So, God bless everyone. God bless.